Ang dami na namang mga balita ng recurring violence 'no, sa Pilipinas, sa mga schools especially 'no, which is very worrying kasi I don't think na ano 'to, na di ko masasabi na natural 'to sa ibang kultura, pero this is something very foreign to us. This is something very new 'no, and it now comes to the question, ano 'to, saan nanggagaling 'to 'no? In a way this is this is terrorism but not in the traditional sense na alam natin ng terorismo, 'no? So, ano ba ito, napag-usapan natin nakaraan kasi lagi nilang binabanggit ang may kasalanan daw yung video games, 'di ba? At natagpuan natin dun sa episode na yun, kung di niyo pa po napapakinggan, ibalikan ninyo yun. Napag-usapan natin ang ating conclusion dun sa episode na yun, baka hindi naman kasi lang video games, 'no? Baka meron, we accept na baka merong impluwensiya. Pero baka more than video games, mayroong mas malalang mga impluwensiya kaya ganito nakalaganap at it seems na sunod-sunod yung mga violence especially among the youth 'no, and especially in a sacred ground that is the school 'no, the classroom. So, with this, we want to have this serious talk 'no, about this, culture of violence now in Philippine schools, in Filipino youth 'no. So, magmuni-muni lang tayo and tingnan natin ano ba ito, siguro ewan ko kung makakapag-suggest tayo pero at least himay-himayin natin ano itong extremism na nakikita natin ngayon at ang biyolensya na dulot niya. Kaya umpisahan na natin, 'wag na tayong magpatagal pa 'no. Ako po si Lennon Ako naman po si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Ayun, oo, padre, I can't help but imagine 15 years ago, unimaginable yung magkaroon ng incidents ng violence especially among the schools, particularly yung shooting incidents. Bagaman ito ay isang sensitibong usapin, mahalaga na tayo ay hindi umiiwas, 'no, sa pag-uusap ng ganito. Sa tingin ko dahil kailangan bilang number one, magulang, guro, administrators, mga miyembro ng society at mga estudyante aware tayo. Mamaya siguro pasok tayo dun sa existential, dun sa reflections kung paano natin puwedeng i-address yung scourge na ito, itong hagupit na ito sa ating lipunan. Pero gaya nga ng kwento kanina 'no, wala ito, eh. Hindi natin ito ma-imagine na mangyayari sa atin. Madalas nababalitaan natin ito, nangyayari ito sa Estados Unidos, for example. Pero ngayon, since na nagiging growing concern na siya sa ating lipunan, may mga security experts na nagsasabi 'no, they are labeling this phenomenon as, what they call nihilistic violent extremism. So, let's, first 'no, do a little bit of definition of terms. Yung violent extremism, medyo aware na tayo diyan 'no, kasi, it has been used over the years, especially here in our country sa Philippines, marami tayong cases ng violent extremism, pero iba yung kanyang anggulo 'no. Pero the very point is when we speak about violent extremism, it's violence celebrated, encouraged, pursued, 'no? Pinagdiriwang, kinukonsinte at isinusulong, ayun. Yun yung, violent extremism. So kung meron kang paniniwala, meron kang pananaw, meron kang, ah, pinaninindigan 'no,
at sa tingin mo ang paggamit ng karahasan ay kasangkapan para itong mga bagay na 'to ay maisakatuparan mo, nagiging extreme yung paniniwala mo at nagiging violent ka, nagiging maras ka. Pero sige, let's start with the simple questions, no? What happens when someone doesn't want to fight for a political cause, religion, or ideology, but simply wants to hurt, destroy, shock, or create chaos, no? Let's go back a little. Usually, no, yung sinasabi ni Lennon kanina, yung traditional concept natin ng violent extremism, it can be political. So, partido ko, may kagalit akong partido, dahil kaaway ko siya, so I can consider NPA. violence as an option. Yeah, yeah, yan. Ah, yung communist terrorist groups, no, at communist terrorist group, no? Religion, no, may mga certain religions na may extreme na beliefs na they are doing this for a cause to pursue the tenets of the religion, and part of it is to crush those unbelievers. So they commit violence, no? They even label it as something of a holy battle or holy war. Ideology, ganun nga. ISIS. Yeah, ISIS. Ideology, yun nga, yung kung left ka, hyper left, or hyper right ka, far right, far left. Pero yun nga ano kung wala dito? Kung hindi political, hindi ideological, hindi religious. Gusto mo lang, no? Gusto lang ng mga individual o ng mga grupo na manakit, manira, mangagaw ng buhay ng ibang tao, o gumawa ng kaguluhan, no? So, yun ang tumbok ng kwentuhan natin, no, sa nihilistic violent extremism. No, ngayon ano yung nihilistic, no? Yung nihil o nihil galing sa Latin means nothing. Kaya nga 'di ba yung nihil obstat, 'di ba? Walang tutol. Yung nihilism, isa siyang pilosopiya na nabuo mga sabihin nating 19th century, 'no? Na ang Mhm. pinakapunto lang, 'no, ayokong mag-delve deep tayo muna sa nihilistic philosophy kasi pwede natin pag-usapan sa ibang episode 'yan, 'no? Pero when we say nihilism, it's a rejection of meaning, no, purpose, or commonly accepted values. So, over the years, alam natin na ang sanlibutan, ang mundo ay nilikha ng Diyos. At ang Diyos na nag-uumapaw ng pagmamahal, gusto niya ibahagi ang kanyang pagmamahal, nilikha niya ang tao. Dala yan ng sangkatauhan over the years, no? Especially in the West, no? And here comes the preaching. Shinare natin yung balitang yan, no? Ito ang mensahe ng Diyos, ito ang mensahe ni Jesucristo. So Christianity, basically Christianity. Now here comes people like Friedrich Nietzsche na kanyan sa yan ay slave morality, for example. Hindi talaga totoo yan, no? Lahat tayo ay random, hindi tayo nilikha out of purpose, walang intelligent design. So yung mga dating pinanghahawakan natin na values na katuruan, so dahil may inintroduce na mga bagong pananaw, no, komunismo, sosyalismo, no, na tayo ay dati likas na mabuti dahil nilikha tayong mabuti, ngayon likas na masama ang tao. So yung mga ganong pananaw, babasagin, mag-o-offer ng panibagong, compelling, logically sound puno na argumento, 'no, at yun ang i i ibebenta naman ngayon sa marketplace ng idea. Ngayon ano ang pinakatumbok ng nihilism? Wala talaga. So, walang langit, walang impyerno. Walang buhay pagkatapos ng buhay na 'to. So, hindi mo kailangang gumawa ng mabuti. Hindi mo rin kailangang gumawa ng masama dahil wala namang mabuti at masama. Lahat ay ayon lang sa kung ano ang nararamdaman o gusto o nasa ng iyong isipan o katawan. Kung meron man, walang mahalaga. Nothing matters. No, that's essentially, no, nihilism.
Now, hinaluan natin ng violent extremism. So, putting them together, ano yung nihilistic violent extremism? Essentially, violence and chaos becoming the objective itself. Dati, 'di ba, may political goal ka, isusulong ko ang aking, pangmatagalang digmang bayan, for example, yung protracted people's war o yung tenets ng aking relihiyon o yung aking, holy war, for example, o yung, may gusto akong pauwiin na na idolo ko, for example. And para mapauwi ko siya kailangan matanggal ko ang mga kontrabida. Kontrabida na sila. Pero hindi, ang nihilistic violent extremism, wala siyang gano'n wala siyang gano'ng, tumbok. Ang tumbok niya mismo yung violence. At yun yung pinaka-pinagkaiba niya. Kaya ang problema mo sa NVE, NVE nila din mahaba. Problema mo sa NVE, unlike dun sa political, ideological, religious, meron kang, patterns. Meron kang mga tao, meron kang mga idolo 'no, meron kang mga models 'no. So, kung ikaw nasa defense sector ka, nasa law enforcement ka, or nasa governance ka, aaralin mo lang yun, eh. Okey, ito 'yan kasi hindi 'yan lilihis sa paniniwalang 'yan, eh. So, you can immediately detect, you can identify, you can isolate, or you can address. Ang problema mo sa NVE, hindi siya puwedeng may gano'ng semblances pero hindi siya buong gano'n 'no. Kasi halimbawa, Yeah, yeah. hindi siya conventional, eh, na political or religious, eh, 'no. Tapos ang importante pa dito, not every angry, depressed, isolated, or violent person is an extremist 'no. So, hindi siya dapat Mhm. casually din ina-apply lang na, NVE 'yan kasi ganito siya. Hindi, hindi. So, stay with me, mga siguro 2 more minutes 'no. So, from traditional extremism to a decentralized 'no. So, kasi tatanungin niyo saan ba nanggaling yung nihilistic violent extremism from. So, yung traditional model natin kasi kami nila traditionalista kami, eh. Yung traditional model, ano yung meron dun? Belief, ideology, group, recruitment, violence 'no. May paniniwala, may Mm. katuruan kung sino man 'yan, tapos yung yung portion na yun i-e-elevate siya, magiging pananaw na siya. From a teaching magiging pananaw kaya ideology na siya, eh, 'no? Tapos ngayon meron ng mga grupo na mag-a-adhere dun na, okey ito, sige amin 'to, 'no? Then you will recruit, then gawa ka ng violence. Ngayon baliktad naman, iba ang NVE 'no, alienation, yung walang kuwenta, walang saysay ang lahat, walang silbi, eh, 'no? So alienated ka, so isolated ka sa society. Whether voluntary, you alienate yourself, or involuntarily, if you feel ostracized 'no, then you find yourself sa online community. 'No, communities na hindi mo alam 'no, kasi merong anonymity, eh, anonymous communities. So sige sabihin natin hindi lang online, anonymous communities. Then from there, you are fed violent contents. Then siyempre napukaw ang damdamin, now you seek validation. So you escalate it, then you conduct the violence. So 'di ba ibang-iba yung track nung ng NVE. So there may be no formal organization, no coherent political platform kasi may mga totoo naman may mga far right yung mga tinatawag na neo-Nazis, no, it's another one. Meron din far left yung mga sa woke agenda na talagang nasobrahan 'no. Pero yun nga, eh, no formal organization, not necessarily may formal organization yan. Not necessarily may coherent political platform. So individuals can borrow pieces from completely different extremist ideologies. For example, you adopt far right pero yung ideology mo is far left.
'di ba? So, may gano'n. Kaya 'di ba minsan yung tendency 'di ba, na kapagka sobra ka dun sa ideology mo, you become also the persecutor of other groups. 'Di ba sinasabi mo, "Hindi, minority kami, inaaway kami." Pero ngayon dahil minority kayo, nang-aaway kayo ngayon ng mga neutral, ng mga normal. Hindi dapat, ganito i-address mo ako as ganito kasi ganito, ganyan, ganyan, ipipilit mo nga, ipu-push mo yung ano. Ngayon 'pag sumobra ka ng sumobra, yun mananakit ka na, magiging marahas ka na, 'no? And of course, online communities can become more important than physical organizations. Ito yung need ng community life ng tao na nako-compensate na siya ng online, 'no? Kaya salamat at least sa simbahan meron kang sense ng community, especially kung talagang nasa loob ka ng or consecrated life kasi community life yun, 'di ba? Pero eto yung mga factors. So, the internet changed the environment. So, dito muna ako magtatapos sa internet kasi ano ba yung meron sa internet ngayon, 'no? Anonymous communities. Saan ka kumukuha madalas, padre, ng talagang sa tingin mo, mainit-init na tsismis? Sa Twitter o sa Reddit, 'di ba? Hmm, Anonymous 'yun, anonymous 'yun, 'di ba? Private group chats, private chats, algorithms, 'no? If you, unwittingly or wittingly merong na-e-express mo yung preference mo sa online, yun din ang ifi-feed sa'yo, Kaya nga ang labong magkasundo ang kakamping at ang DDS kasi 'pag DDS ka, DDS feed, DDS news, DDS, principles yung fi-feed sa. 'Pag kakampi ka din, 'di mo rin makikita ang DDS kasi puro kakamping yan. Kaya babatuhan lang, laging mag-aaway, eternal battle, 'no, hindi nagkakasundo kasi it's what your algorithms feed you. Shock content, 'no, violent memes, 'no, nano-normalize, okey. Glorification of previous attackers, may gano'n, may mga gano'ng certain groups na dito halimbawa sa Pilipinas, 'di ba, yung mga communist terrorist personalities for example, parang nahe-hail sila as martir ng bayan, 'di ba? Pero for them, yun ang reality nila, 'di ba? Pero in the greater concept ng bansa natin, these are rebels na pumapatay, nang-e-extort. Talagang they do violence against the simple people and against persons ng government, something like that. Status and attention communities that reward increasingly extreme behavior. This is happening actually in Europe, 'no, na parang, for some reasons na growing yung meron ng growing dissent, dun sa super lenient pagdating sa migration laws, 'di ba? Tapos ang naging kawawa daw is yung mga ano nila, yung mga citizens nila, may gano'n, 'no? So, nagkakaroon ng divide. So, yung mismong nagpo-project na kuwan kami, oppressed kami. So, it adds fuel doon sa cause na walang cause, but rather to justify. Medyo napahaba ako ng kuwento pero isa siyang bagay na tingin ko dito sa bansa natin, hindi pa siya masyadong quote unquote "naha-hype." Inaaral siya, tinututukan siya, 'no? I believe na, the security sector is really onto it, 'no? Pero hindi siya naha-hype in the sense na people, yung mahirap, yung mayaman, yung Katoliko, yung iglesia, yung Muslim, yung Bisaya, yung Ilonggo, yung Tagalog, yung magkakaroon ng collective awareness na, "Teka, kailangan natin 'to i-address kasi pare-parehas mga anak natin, mga bata natin ang kawawa." Wala pang gano'ng sense ng collective na concern, 'no? And that's quite alarming. So dun muna ako magtatapos. So basically, yun ang description daw sa mga nangyayari sa school sa'tin kasi it's not only in Tacloban and in Zamboanga.
yung shooting incidents. Even before that, marami ng incidents ng yung knife naman 'no, yung violence siya kasi lives are lost 'no, dahil sa ano naman, sa stabbing incidents and it's really growing 'no. Pero ikaw Father 'no, sa Europe ba 'yan, nag-decrease ba, nag-ano? Kasi 'di ba tulad niyan medyo may minsan racial, or ethnic. So hindi siya applicable necessarily sa Pilipinas. Then, anong ano nito sa tingin mo 'no, as an academic 'no, saan yung ano, sa tingin mo ano yung triggers nito? Ano yung triggers, bakit suddenly or bakit currently meron ng ganito? Well, dito sa Europa, tama ka pre, it's more on the ethnic, sa migration laws 'no. So medyo hindi natin puwedeng um, ma-one to one kumbaga between yung model na nangyayari dito sa Europa na violence and yung violence sa Pilipinas. I think ang medyo mas similar, at least sa nakikita nating pattern sa Pilipinas ay yung sa US 'no, sa Estados Unidos. Dito kasi it's more on, um, kaya mo rin 'no, yung mga right-wing people bakit sila 'di sila talaga against sa migration, against sila. Of course may mga extreme right 'no, na against talaga sila sa lahat ng forms ng migration, mga xenophobe na tinatawag natin 'no. Pero there are people na they are not against migration, they are against illegal migration and yung seeming leniency sa mga mayroong criminal records 'no. And that is a sentiment, although wala itong kinalaman sa topic natin, pero just to explain din sa mga listeners natin, that is actually a sentiment shared even by migrants themselves, yung mga legal 'no. Kasi halimbawa, ako migrante ako, yung mga Pilipino dito na kilala ko, may ibang mga Pilipino nagrereklamo bakit yung mga illegal na pumasok, sila in 1 month bibigyan pa sila ng hotel, ano pa sila. Ako ang tagal ko na dito, 15 years na ako dito sabi sa'kin nung isa, pero hindi pa rin ako binibigyan ng residence, 'di ba? So parang may gano'ng may gano'ng frustration 'no. And then of course, you have these, some, not all, legally, who entered 'no, na they are kasi culture daw nila yung violence 'no, especially yung knife violence kasi nga mahigpit ang gun laws dito, so more on the knife violence. So ipagtatanggol yun ng mga medyo left-wing na politicians as, "Hindi, kultura kasi nila yun." For example, um, magpakasal sa minor 'no, tapos pinsan, "Hindi, kasi kultura nila yun." So parang may gano'ng tension 'no. So I don't think na we can see that model sa Pilipinas. What we are seeing, I think, ay more closely sa mga nabalita na nakikita natin galing ng US 'no, yung mga we can say isolated 'no, na violent shooting o kahit na stabbing 'no, sa schools 'no, especially sa youth. Kaya nga ang tanong palagi, from where is it coming from? Sabi nung ilang mga politiko dahil wala silang mapagbintangang iba, video games 'no. Which is again, as we've discussed last time, I don't think so na yun yung main. Maybe, tama nabanggit mo kanina yung anonymous communities, Kasi yun din, some of our age, yung mga kaedaran natin 'no, although pabiro siya pero tama, totoo naman, dati pinagdadala nga tayo ng mga itak, 'di ba, sa school kasi pagka may planting, 'di ba? Wala namang nagkasaksakan o bihira yung mga nagkasaksakan nun 'no, hindi gano'n ka-ano yung violence. So maybe kung babalikan natin, ano ba yung video games natin noon? Video games natin noon ay naka-CD o kaya naka-cartridge. Tapos more on like ano lang yun, single player. Kung gusto mong may kalaro ka, katabi mo talaga yung kalaro mo, 'di ba? O you're in the same room, LAN connection, 'di ba? Kunwari Counter Strike, ano kayo talaga nun, sa isang computer shop kayo nun, So, mas controlled, kilala mo rin yung mga kausap mo 'no. Nowadays, mas open yung gaming. So, meron kang mga kalaro na nasa China, na nasa New Zealand 'no. So, hindi mo alam kung paano sila mag-isip, hindi rin nila alam paano ka mag-isip 'no. So, maybe
hypothetical 'no, maybe I'm someone na very ano, antisocial, na ang pinaka-socialization ko lang ay through video games na online. And then mayroon ako dun mga nakaka-chat, may mga nakakausap ako dun 'no. And then I share to them my ideas. Eh, sila, 'di natin alam kung talagang they take me seriously o baka iniisip nila hypothetical lang 'no, nagsabi ako na, "Ay ganito yung gusto kong gawin, gagawin ko sa ganitong school." 'No. Parang bibigyan ka ng validation, baka kasi nasa isip lang din nila, hindi natin alam, na baka hypothetical lang yun o baka you are referring to another game 'no, so binibigyan ka nila ng tactics ng ano. That influences 'no. Actually, because of that din tapos sa pakikinig ko rin sa'yo kanina, yung tanong ko rin pala pre, this emergence, although sabi natin na bago lang 'to sa Pilipinas pero medyo matagal-tagal na sa West 'no, sa Estados Unidos, New Zealand, sa Canada, yung mga 'yan 'no. Itong emergence ng nihilistic violent extremism 'no, kailan ito, um, umusbong kumbaga o at least napansin? Kasi I think ewan ko, you confirm. It might converge with the boom of connectivity, interconnectivity 'no, hindi naman talaga necessarily ng internet lang. Kasi internet was here since the 80s eh, 'no, 90s. Pero yung boom ba ng faster internet, connectivity, yung social media, does it coincide? Kasi yun, eh, ano yung time frame? Kasi nga by the 90s, early 2000s, ang ating traditional again na conception ng violence, especially ng terrorism, there are many violence sa mundo, okay? Mga personal yan, pero yung parang in a way mass violence 'no, yung maraming biktima, we can only point out nung 90s to early 2000s yung mga ano, yun nga religious terrorism or ideological terrorism 'no. So we have had, Abu Sayyaf noon or yung ano later on nga yung ISIS. We also had yung 9/11 'no, yung attack ng, Al-Qaeda. And then of course you have the violent, political ideological terrorists like the NPA, mga communist, insurgencies 'no, hindi lang sa Pilipinas. You have the, sa Colombia na hanggang ngayon meron din sila doong mga communist insurgents. And then also you have, well, ngayon wala na yung IRA 'no, yung, Irish Republican Army na nag-aano noon sa Northern Ireland 'no. Dito sa Espanya meron kayong sa mga Basque, sa mga taga-North, sa mga Basko yung tinatawag na ETA 'no, parang ano nila, Liberation Army parang gano'n 'no. So may gano'ng ano, pero ngayon parang ewan ko kung masasabi ba nating bago, 20th century lang, 21st century lang ba yang ano, yang parang isolated cases ng nihilistic, violent extremism. Kailan ito unang napansin, Sel? And ano yung naging ano, para i-ano siya, i-distinguish siya ng mga kasi mga ano 'to, eh, security professionals ang talagang nag-aaral nitong mga 'to, eh. Ano yung mga nabanggit mo kanina yung differences, eh. So, ano yung paano nila, dinistinguish kumbaga? Okay, that's good question. Pero sige, for the purpose ng ating tamang puro-puro lang, disclaimer 'no, dapat pala sa simula pa ito. Pero ayun, disclaimer po, yung discussions dito ay purely opinion 'no, namin ni Lennon. So, hindi ito nagre-represent ng kahit anong organisasyon o security sector 'no, o kahit anumang tanggapan ng gobyerno. And mas mahalaga pang disclaimer, hindi kami experts sa security studies. Yun lang, disclaimer lang dun. We are not claiming expertise and, mastery of the subject matter. Pero basically based lang din sa mga nakikita-kita namin, nababasa-basa, papanood na mga reliable sources 'no, it's coined 'no na NVE. Now, sabi 'no, para hindi naman tayo ma-quote na, nagmamagaling. Yung NVE, it's quite a little tricky kasi nabanggit mo yung 9/11,
You have mentioned the long-standing groups like the IRA, the NPA, liberation armies across the world, no? Before the year 2000s, oh, and even 2000 to 2010, no, wala pang NVE. 'Di pa siya naco-coin as NVE. So the safest to assume na nag-emerge yung coinage ng NVE is between 2010 and 2020, no? And by 2020, yun, it became more prominent, became a concern already because of the convergence of online radicalization. The extremist subcultures, attacker glorification, memes, live streaming, and lone actor violence. So, hindi siya new ideology that suddenly appeared, no, on a particular date, but rather yung intellectual roots niya can go much further, pero ang distinct sa NVE ay it emerged as a contemporary phenomenon dahil merong online na subcultures na nagpo-promote ng extremism during the 2010s and mas increasingly visible ng 2020s, no? So also it's not nihilism plus violence, no? But rather, um, it's a it's a description, yung NVE, it's a description of a particular ecosystem of violent radicalization, especially where the traditional ideological boundaries break down and violence, destruction, chaos become the objective. Basic point, dahil masyadong Ingles, no? Yung NVE, instead nga na ang tumbok niya ay yung ideology, yung politika, yung religious na objective, yung mismong violence yung nagiging objective niya, kaya nga nihilistic siya. Kumbaga wala siyang motibo, but rather yung gumawa lang ng violence, no? So, So it is sure, violence for violence sake. yes, violence for the sole purpose of conducting violence. So whether or not, no, whether or not ikaw ay ano yun, kaya nga to whom it may concern yung bala dun. Back then, you have your terroristic attacks, you know na meron silang tinutumbok, eh, either, kung halimbawa against the United States, 'di ba? Against infrastructures, against people, against, law enforcement. Even in the Philippines, same principle applies, no? If it is communist insurgency, it's against, no, the government forces. Kung medyo religious, kung ito ay, for example, jihadist, no? Extremist na jihadist, no? So it's against Christians. So something like that, no? Pero ito, violence for the purpose of violence. So now, dugtungan ko 'yan, what could be considered as triggers, no? Ang sinasabi daw, Ayan. dalawa, vulnerabilities or accelerants. So vulnerabilities, you have social isolation. So kung medyo, again, yun nga, disclaimer, hindi kami psychologists, hindi kami, security experts, but rather yun nga, ito nga yung mga posible na avenues, no? Social isolation, bullying, humiliation, or rejection, family problems, desire for recognition, resentment, fascination with violence, exposure with extremist communities, longing for belonging, and desire to shock people. Now, back then, when we were younger nun, may ganito namang problems. So we really, yun nga yung tricky ngayon. Paano, kailan, saan nagsimula itong mga same na nagiging problema natin before? Bullying, rejection, broken Hmm, families, desire for hmm. recognition, hindi napapansin sa bahay. It's the same problems that we have faced as adolescents, for example. Pero eto, bakit siya yung nagiging target vulnerabilities ng NV? Now, you also have your possible accelerants, no? Online communities validating violent thoughts. Dati, no, you have
contents na medyo graphic 'no, kaya ngayon todo na yung blur, yung pag-censor. Kasi it induces 'no, and there are certain groups na talagang reportedly, there are certain groups na yun talaga yung main content ng kanilang groups kasi nga private. So, less yung regulation. Kung may regulation man, unless may mag-report 'no, hindi ko alam kung how social media works, pero that's the thing. If you happen to join that group, if you happen to be inside those, group chats or, group pages 'no, very much likely you will be exposed 'no. Um, Extreme materials 'no, not only games 'no, you have movies, you have, uh, visuals 'no, auditory. Kasi nga yung glorification ng mga previous attackers parang, they are not bad people, they're just misunderstood people. As you can see also in the ideological power play or interplay sa entertainment 'no, yung mga dating alam mo if you are from a religious orientation, Catholic for example, klaro sa'yo yung good and evil. So, alam mo yung bida sa kontrabida. Then you begin to see now yung takbo ng entertainment, dati merong klarong line between the bida and the kontrabida because the bida is always in the good, kontrabida is in the bad 'no. Ngayon hindi, parang yung kontrabida misunderstood lang pala siya. So, 'di ba ako, I watched Lucifer before 'no, when I was, after ano, when it it's become a a trend 'no, na nauso 'no, nung sa Netflix na, hindi pala masama si Lucifer at all. So, ang masama pala ay si God kasi siya ay negligent na, 'di ba? All of these things 'no. So, it's the glorification also of the previous attackers. Hindi siya masama, talagang may pinaglalaban lang siya. Bagay na yun, and the desire for notoriety, sumikat. Peer reinforcement, live streaming and attention. Sa entertainment, very notable yung South Korea for exposing this 'no. Dahil sa increasing bullying and violence among the younger ones, in-expose yun ng entertainment community. Yung loophole na if you are may certain age, na kapagka wala ka pa sa age na yun, hindi ka talaga mapi-penalize, hindi ka mase-securitize ng estado. Protected ka pa ng batas. And tayo, I mean, tayo binabalik yun sa ano natin, sa estado ngayon 'no, na dahil sa batas na yung sa Juvenile Act, I think it was authored by Kiko Pangilinan. So, binabalik sa kanya yun, "Dahil sa'yo," parang sinisisi siya 'no, na, "Dahil sa'yo kaya ganito 'no." Dahil bini-baby na daw ang mga bata, eh. So, it's a debate, it's a whole debate. I know most of you have your particular opinions on this 'no, but it's not the point 'no. The point is, when we speak about NVE 'no, ang tanong natin ngayon is, yung internet ba, does the internet create violent people or does it find people who are already vulnerable o who are already have violent tendencies? Kasi usually yun ang laro dun 'no. Kasi kung sabihin mong ginagawa mong bayolente, studies might refute. Pero much likely, madalas sa madalas, it finds yung mga may tendencies na exacerbate nung violent contents 'no. Tapos yun nga, dahil nga may mga precedents, nagawa niya 'to. Tapos sa atin pa na I remember when we were studying in public school, wala namang wala namang security forces except dun sa bantay lang sa gate para sa mga umuuwi ng maaga. Walang baril yun, walang metal detectors unlike sa US, 'di ba? So, with all of this, the loopholes, the vulnerabilities of the institutions, of the people themselves, ito yung mga petri dish kumbaga,
yung breeding ground ng NVE, which yun nga, we really have to look at. Now, we move to the Philippine context. Um, Basically padre, ang aware naman tayo nangyari sa Tacloban 'no, nung June 22 sa San Jose National High School. Sabi kasi, according to the report 'no, it was a bullying related incident. Yet our Department of Justice would, consider na it's NVE. Kasi merong may specific na T-shirt, yung isa sa mga shooters. Pero it really left, 'yan, 2 minors yung arrested, 3 students were killed, fortunately, 7 others injured. So yun, important because the Philippine authorities themselves began asking, medyo okey, medyo namumulat na yung security and defense sectors. Sa Zamboanga yun nga, it's more recent, a fellow student daw 'no, and the attacker subsequently took his own life. So what does it mean when violence isn't just committed but performed for an audience? Yun, eh. So, yan ang yung mga nakakalungkot 'no at, really tragic kasi it really gives a societal shock. Problem with us is masyadong manhid talaga yung overwhelmingly majority of us ay manhid talaga ng political divide. Na even yung empathy affected. Affected yung empathy natin 'no, na ang empathy naman, hindi lang yung makidusa ka, sa mga kababayan natin 'pag nasalanta, 'di ba? Yung empathy din dun, yung maalarma ka 'pag kailangan, yung mag-react ka kapag kailangan. Kasi without these proper valid reactions, hindi rin eto opinyon ko 'to, hindi magkakaroon ng most appropriate intervention ang government, ang private sector, 'pag tayo ay hindi nagre-react, hindi tayo nagre-respond. 'Wag nating isipin na, okey, sige, problema 'yan ng gobyerno. No, just try to imagine if we have that kind of mindset, then you are sending your kid to school, you're sending your pamangkin to school, tapos wala kang nararamdamang fear, wala kang nararamdamang, kaba dahil kung ako magkakaanak, ibigay ng Diyos sa akin, mapahatid sundo ko 'yun tapos sisiguraduhin ko may bantay dun, kung hindi i-ho-homeschool ko yung anak ko, aba, alam mo 'yun, 'di ba? Yung gano'ng yung proportionate na reaction sana. So, basically that's, that's that's a story nung incidents, shooting incidents, and meron pa 'yun sa Parañaque, sa Cavite, yung mga stabbing naman. Pero, now, with all of this, kasi na-discuss naman natin na do video games cause violence. How can we help muna 'no, isa munang tanong dito, how can we detect? Kasi madali yung yung madaling tanong yung, why is NVE particularly difficult to detect? Oh, you have pa-pattern mo lang, kung traditional extremist yung linyada niya, so you have your ideology, organization, you have your propaganda, you have your identifiable groups, Pero ngayon na parang yun nga din na nihilistic, so you have memes, you have this, pero you have jokes 'no, yung iba nga, they have jokes, May nabasa ako specifically na kung may mag-joke daw, 'di ba parang katulad na sa airport, 'di ba kapag ang bomb joke, may nag-bomb joke ka sa airport, Hmm. 'di ba ano ka, mape-penalize ka, 'di ba? Ide-detain ka, 'di ba? Kasi it's better na makulong ka, makulong yung nag-joke, kaysa malagay sa alanganin yung buhay ng mga tao. So gano'n din, apparently it can be applied also to schools. If may mag-joke lang diyan, it's better for that person na
na ma-detain kaysa malagay sa risk yung buhay ng mga estudyante. Anyway, pero ikaw Father, why is it hard to detect? And from a perspective of a pastor, um, how do you take into account this phenomenon from the perspective mo ng pastor accompanying the grieving ones, those who lost family members, loved ones, and ikaw ministering to these people na are they victims? Are they evil, purely evil people? I Or are they vulnerable, members of the society too? How do you take into account these things? Yan, i-dominate mo naman kasi ako more on dun ako sa discussions and definitions pero I'd like to hear, a pastoral approach, a a moral approach or manner to address yung pastoral care sa mga biktima and pastoral care doon sa mga perpetrators. Kasi sadly, because it has become a trend, as much as sabihin natin wag namang ipaintulad ng Diyos, pero kung hindi siya maa-address agad-agad, masusundan ito, eh. Now, paano tayo doon sa before and sa after? Father. Well, for me, fortunately in that sense, sa awa ng Diyos, hindi pa ako personally nakapag-minister sa mga biktima o sa mga perpetrator ng ganitong violence 'no. So, I cannot really say by experience kung paano mag-approach as a pastor 'no. So, what I will say now are more on my ideas or opinions dito sa nangyayari 'no. Kaya ako rin natanong kanina yung timing pre, pag-usbong nitong mga NDEs and then yun nga yung interconnectivity ng internet, yung algorithm and everything. Kasi although I think hindi siya masyadong nadi-discuss, pero there is an epidemic of loneliness na I think ngayon lang mas kumbaga ngayon lang nauumpisang mahawa ang mga kabataang Pilipino. Nagsimula na siya ng matagal na sa kanluran 'no, sa ibang bansa. Ang malaking epekto rin kasi nun, malaking, impluwensiya rin nun kasi nga nagsimula ang rapid development sa ibang bansa, sa Estados Unidos 'no, sa mga makanlarating bansa. And as we know, fortunately and unfortunately, matagal kumbaga ang progreso sa Pilipinas 'no. So kumbaga kung pinag-uusapan natin ngayon sa Pilipinas ay 5G na wala pa, sabi nga 4G, siguro sa, Estados Unidos ay nagpe-prepare na sila sa 6G 'no, ano lang 'yun, wala talagang gano'n pa. What I mean is that, kunwari ngayon ito na lang, ito para talagang tunay. Ilang taon na na pinagsasawaan na ng mga tao magbayad ng Apple Pay, ng Google Pay kung naka-Android ka. Nalaman ko sa Pilipinas ngayong taon lang siya na-allow 'no. So may gano'ng ano, medyo slow tayo sa pag-adapt ng technology. That's the unfortunate thing. Yung fortunate thing do'n kasi kaya rin matagal yung ngayon lang na tayo nagsisimulang ma-infect nitong tinatawag nating epidemic of loneliness 'no. And that is quite ironic 'no, kasi at a time na nag-imbento tayo ng napakaraming, devices and avenues 'no, media para we can stay more connected with more people 'no. Facebook for example, although hindi siya yung Friendster na katulad ng dati, pero it was made to connect with people 'di ba, to become friends with people. Pero ang ironic dun, at a time na mas marami tayong ganong ano, opportunities, ito rin yung time na mas maraming lonely people 'no. Mas disconnected tayo as a people, as humanity 'no. Kaya mayroong epidemic of loneliness. And you can see that 'no, maraming mga especially sa atin mga millennials, mga mas bata sa atin mga
Gen Z, Gen X, medyo they are looking for meaning, 'no? They are looking really for connections. Kasi dati, imagine this, early 2000s, late 90s, to be friends with someone, lumabas kayo, magkita kayo, 'di ba? So kapagka ganito, mag-a-abroad ako, so napakahirap nun. Broken heart yun kahit kaibigan mo lang. No, yun nga, eh, ang tawag natin ngayon kaibigan mo lang. Pero hindi pagkakaibigan mo tapos sasabihan, "Hindi mag-a-abroad ako." Parang parang namatayan, 'no? Kasi talagang kung magpe-pen pal kayo, magla-landline kayo, mahal masyado. Pero it involves really sacrifice, both parts, 'no, to maintain the relationship. Ngayon ang dali, 'di ba? Tawag ka lang, magvi-video call lang and okey na, 'di ba, mare-reach out na. Pero ironic, eh, kasi ngayon kung kailan mas madali, mas maraming tao ang isolated, 'no? Tama ang nabanggit mo kanina pre, kasi the same reasons, bullying and, hindi ko jina-justify, mali ang bullying, 'no? Pero sus kaya yung sinasabi rin hindi tama in that sense yung sinasabi ng mga kaedaran natin. Pero may ano, eh, may punto, eh. Ta's dati nga may bullying sa atin, wala lang tatanggapin mo lang, anuhin mo lang, 'di ba? Lulunukin mo lang tapos kung witty ka, gagantihan mo lang kumbaga na kang pangit kaya sabihin mo, "Mas pangit nanay mo," 'di ba? May gano'ng ano, may gano'ng, at least sa atin, sa age natin. Of course, I'm not justifying na tama yung bullying in that sense. Mali pa rin naman talaga. Pero dahil nga sa isolation, sa epidemic of loneliness, and then exacerbated siya by algorithm. Kasi nga i-o-offer sa'yo ng algorithm kung ano yung kino-consume mo, 'no? So, imagine this, music, sige music na lang tayo. Dati nung CD pa tayo, medyo hip ka, eh, vinyl. Yung music mo, yung taste mo sa music, ikaw yung bumibili nun. Ikaw yung pumipili, 'no? Pupunta ka ng ano, ng music store, ikaw ang hahanap ng CD, 'no? O kung pelikula man yan, pupunta ka ng Video City, ikaw ang hahanap. Ngayon, kung anong i-o-offer sa'yo, nalaman ni ano, ni Spotify na mahilig kang makinig sa ano, sa pang broken heart halimbawa. Yun na yung kanyang ifi-feed ng ifi-feed sa'yo, 'di ba? Kasi nga nakinig ka ng 3, eh, di o-offeran ka ulit niya, "Oh, ito bago 'to." So ngayon na-form yung taste mo na, ito yung taste ko na ano, na kind of music, 'no? So i-apply natin yan sa ibang media. When you start na dahil nga isolated ka, then you consume negative, information, negative media, and then yung algorithm dahil gusto niya na mag-stay ka sa kanya, sa social media na yun. Kasi yun ano, eh, dun kumikita ang social media. Just to be ano, again, we have to repeat this. When something is free, you are the product, okay? Paano kumikita ang Facebook? Paano kumikita ang Twitter, ang Instagram? Ads. So, para mapakitaan ka nila ng ads, kailangan mag-stay ka doon. Para mag-stay ka doon, 'no, nagse-surf ka pa rin, nagdo-doom scroll ka pa rin ng Facebook feed mo. Kailangan ang nakikita mo yung gusto mo. So ngayon, ifi-feed sa'yo 'pag napansin ng Facebook halimbawa na, ako sa halimbawa ako, isang araw, naggaganyan-ganyan lang ako ng mga reels. Tapos meron akong napanood na yung mga parang mob ano, musicians, yung biglang tutugtog lang sila in public. Kahit na alam mo namang ano yun, stage yung may lalapit, o puwede mo bang itugtog yung Carmen, puwede mo bang itugtog yung ano, Winter ni Vivaldi, tapos biglang may darating na piyanista lang yung una, tapos biglang may darating na mga violinist, may mga darating na mga, iba pang musicians, 'no, may opera singer kakanta in public, 'no. So nanonood ako isa, tapos nanood akong pangalawa, and then whole day puro gano'n na yung content, 'no. And then sabi ko, "Ay gusto ko naman talaga." Tapos pagka gano'n ko may isang bago, okey bago, hindi na tungkol sa music. Ano na, yung mga pranks na hindi siya pranks in that sense, eh, yung namimigay ng pera, yung mga YouTubers na ano, na kunwari, "Anong oras na?" Tapos sasabihan mo ng oras, tapos bibigyan ka ng Rolex, parang gano'n. Panood ako isa, sabi ko, "Okey, very good, ang ganda nito."
Pagka gano'n ko, music, tapos gano'n ulit yung pranks, hanggang yung puro pranks na ulit, 'di ba? So you get me, 'di ba? Yung algorithm, it tends to reward you dahil yun yung nasa isip niya na ito yung magugustuhan mo para magstay doon sa platform. Now, if you are in a very bad place and then you begin to consume negative media, yung algorithm, sasabihin niya dahil hindi siya tao, eh. So hindi yan siya ano, wala siyang moral responsibility. Ang kailangan niya lang ay mapanatili ka sa platform. So ifi-feed ka niya ng ifi-feed ngayon ng negativities, 'no? And then first stage yan. Second stage yan na yung magkakaroon ka ng mga communities kasi remember, again, it's because of loneliness, eh. So you are, actually ano, looking for some affirmation, for somewhere to feel that you belong. Eh, paano kapag ang natagpuan mong community, eh, community rin ng negativity, 'no? Community rin na, nagfi-feed o nagbibigay pa sa'yo ng mass, 'no, ng mass na kasi I don't think na merong tao na naturally inclined na for violence, 'no? I think marami sa mga ito, naaampon lang nila dahil nakatagpo rin sila ng ibang taong malulungkot, 'no, malulungkot. So, that's one thing, okay, yung epidemic of, loneliness. Another thing na I think nag-exacerbate din dito, we are now living, especially the younger ones, 'no, is now what is called the generation of glass. Crystal generation o glass generation. Bakit? Kasi ang bilis nilang mabasag, 'no? Konting ano lang, "Ay, it's offensive na ano na mental health ko." I mean, no, I'm not saying na masama 'yun, yung mag-ano ka ng mag-care ka for your mental health, 'no, na maging aminado ka ano yung nakaka-offend sa'yo. Pero it's so easy nowadays, 'no, to offend someone. Magkamali ka lang, hindi mo naman kilala, nagkamali ka ng pronoun, nagkamali ka, quote unquote, 'no. Dahil ikaw ay sumusunod lang sa rules of grammar, tama yung ginamit mong pronoun, ma-o-offend na ngayon kasi hindi yun yung preferred niya, 'di ba? Kakasuhan ka na ngayon. So, may gano'n 'no, yung crystal generation, yung glass generation, ang bilis ma-offend, 'no? So, dati tayo, balat ano tayo, leather, 'di ba? Kahit sampal-sampalin mo, asar-asarin ka na ano, tanda ko no'n high school ako, kahit hanggang ngayon marami pa rin akong pimples pero grabe yung ano ko, insecurities ko no'n na ano. Pero kung may mga sir sa'kin, okey lang kasi alam ko na ano, pangit ako, 'di ba? Pero ngayon, i-try mo 'yun baka bukas makalawa magdadala na ng baril o ng ano, 'di ba, ng kutsilyo sa classroom. So, those two things I think ang nagko-contribute. Now, dun sa tanong mo, Sel, how do we then address this, 'no? I think the first, yung tinatawag nating frontliners kumbaga dito. Kasi puwedeng mag-legislate ang estado, ang simbahan puwedeng mag-preach, may mga pari puwede ngang mag-accompany. Pero at the end of the day, ano man yung gawin namin, gawin ng estado, ano lang yun, band-aid solution lang yun. Halimbawa, parang ano, ito nga nabanggit ko kay Russell nung nakaraan, eh, yung fear ko na kasi nung panahon ng 90s, early 2000s na maraming terrorism na political and religious terrorism. Naglagay na ngayon ng mga guards na may AK-47 o kaya may shotgun sa mga malls o sa mga simbahan din. Ngayon, parang normal na sa'tin 'no, na laging may yung mga guards natin ay parang ano, reservist ng army, 'di ba? Kulang na lang sa kanila magkaroon din ng ano, ng Cross of Valor, 'di ba? Katulad nung isang pulitiko na mas malupit pa sa general ng North Korea. Pero naging na-normalize 'no? Pero kung tutuusin mo, hindi yun siya yung ano, pang long term na solution, eh. Ano yun, eh, short term solution yun, band-aid yan na inimpose na, okey para maiwasan natin yung mga bomba sa ano, sa MRT, maglagay tayo dun ng unnecessary na guard at ano, parang pang airport security na ano, na checking kasi meron ka pang metal detector, eh.
Kaya gulat na gulat lagi yung mga Pilipino 'pag pumupunta ng ibang bansa tapos sasakay kayo ng metro, ng subway, walang guard, tapos puwede kang magdala ng tubig mo, puwede kang magdala ng bike mo, magugulat yung mga Pilipino, eh. O kaya papasok ng mall, papasok ka lang, 'di ba? So, ang fear ko diyan dahil nga ang estado ay gano'n lang ang puwede niyang ma-reach, baka yung mga guards natin sa school, yung dating mga manong natin na nagche-check lang kung may ID tayo, baka bukas makalawa may AK-47 na rin sila, 'di ba? O kaya ito, para sa'kin kabaliwan yung ginawa ng isang diocese na ano, eh, "O ano bebentahan namin kayo ng bag na ano, na transparent." 'Di ba okey, 'di sana pati uniform transparent wala talagang pagtataguan, 'di ba? Band-aid yun. So, I think ang talagang makakapag-solve, hindi naman solve, pero at least yung mga mas mayroong effect kumbaga, ay yung mga frontliners, yung teachers and yung parents. Teachers muna kasi medyo mas mahaba yung magiging rants ko sa parents. Teachers, I think naman and I believe na hanggang ngayon kasi nung panahon natin nakita ko naman din sa mga teachers natin na they really, treat their students as their second family 'no, na parang mga anak talaga nila. Ang problema natin kung yung treatment natin sa bahay ay hindi na okey, eh, i-a-apply din natin sa school 'no. So, may favorite child ka, may favorite ka rin na student 'no, tapos wala ka ng pakialam sa iba. So, what I'm saying is that siguro yun din, we have to prepare our teachers na kasi may ano ngayon, eh, may mga nagsasabi ngayon kailangan ata ma-prepare ang mga teachers para mag-ano sa self-defense, anong gagawin nila. Which is okey, okey yun actually. Pero more than that, I think kailangan i-prepare yung teachers sa ano, to notice, to be attentive sa mga estudyante nila. Kasi mapapansin mo 'yan 'pag teacher naging teacher ako, eh. Mapapansin mo 'yan kung merong isa na medyo aloof, not expressive 'no, and the danger is when you go to these children tapos ikaw ay aggressive, 'no? Kasi may gano'n, "O ba't 'di ka sumasagot? Bakit hindi ka nagre-recite pagka tinatawag kita?" 'Di ba? Pero 'pag napansin mo yung medyo gano'n sila, maybe they just need ano, encouragement. Tapos kausapin mo rin 'no, titingnan mo tapos kung mapansin mo na, "Teka, mukhang kailangan ng professional help, 'di ba? Do'n na papasok ngayon ang Estado na magkaroon ng sistema na kasi hindi naman puwedeng lahat na nga galing na nga sa sariling bulsa ng mga teacher ng public school. Yung tanda ko dati ngayon ngayon ata hindi na masyado, pero dati yung kanilang mga Manila paper sariling bulsa nila yan, eh. So, 'di ba? So, hindi na sariling bulsa ng teacher yung paghanap ng professional help. So, dun na papasok siguro yung Estado. Pero yun, so teachers should be the first ones to notice this 'no. They have to be trained to notice these things 'no, na, mayroong ano 'to, may tendency o aloof siya masyado, wala siyang friends 'no. How do we ano, how do we accompany these children o these kids? And the primary para sa akin na frontliners pa rin ay pamilya, basic unit ng society, especially parents. The problem nowadays I think, and I'm not ano condemning anyone, pero ang napansin ko at least sa mga nakita kong mga bata, mga ano, parents tend to relegate their responsibility sa iPad, sa tablet, sa cellphone. I mean, walang masama, kailangan mo naman talaga rin ng katahimikan sa buhay. Nakikita mo yung anak mo naglalaro-laro diyan 'no, 2 years old o 1 year old pa, tapos kinukulit ka ng kinukulit. Anong tendency ng maraming magulang? "O ito iPad, manood ka diyan ng YouTube." Kahit na YouTube Kids 'yan, hindi mo pa rin alam yung algorithm. In that sense, kahit hindi siya expressly sinasabi explicitly, you are actually relegating your duty as a parent sa iPad o sa tablet 'no, para hindi tayo ma-ano, baka sabihin na nag-sponsor tayo. Nire-relegate mo, yun yung akala mo lang ini-entertain yung anak mo, pero
it forms the mind. Hindi lang 'to dahil sa extremism. It's also bad in the sense na kaya yung mga bata ngayon parang there's something missing sa kanila 'pag wala silang phone, wala silang laptop, 'di ba? They cannot live. I mean, in that sense proud ako sa generation natin, eh. May time na isang taon wala akong cellphone, eh. Mahirap, oo, kasi wala akong pangtawag. Pero I survive. Pero yung mga kabataan ngayon, especially yung mga bata ngayon, in 15 years, I don't think na kaya nilang maka-survive ng ano, ng walang phone kahit na 3 araw lang 'no. Nagiging ano na siya ngayon, need 'no, nagiging attachment na siya na parang, hindi na puwede ano. So, it's also bad in that sense 'no, hindi lang yung danger ng violence na ma-acquire niya yung violence tapos yung loneliness. Especially that, loneliness, bigyan mo ng phone, bigyan mo ng, iPad, nanonood ng YouTube, na-e-entertain na sila dun, okey, sitting quiet siya. Pero kailan siya huling nakipaglaro sa mga ka-edaran niya? May mga nakikita pa ba tayong mga bata ngayon na naglalaro sa labas ng tagu-taguan, ng patintero, 'no, langit lupa? Meron pa rin. Pero those things na nakakaasar bilang parents, bilang nakatatanda kasi pakalat-kalat sila diyan, ang kulit-kulit nila, those are formative things. Kasi they learn to socialize and you begin to acquire friends sa gano'ng ano, physical activities 'no. Kami ni Russell, we become friends kasi nag-COA kami, nag-altar servers kami, 'di ba, nung mga bata kami. Eh, kung i-entertain mo lang yung mga bata sa sanayan mo, okey na pala ako dito, eh, may ka-chat ako, eh. Hindi ko na kailangan mag-COA o mag-ano, anong clubman 'yan, 'di ba, kasi aksaya lang 'yan ng oras, dito na lang ako, 'di ba? Baliktad na, eh, kasi dati naggi-GTA kami ni Russell, extra lang 'yun, eh. Sa entertainment, eh. Ang entertainment talaga namin ano, eh, magkita-kita, eh, meeting ng COA after mag-serve 'no, tapos extra lang yung mag-GTA, magkasama pa. Kasi yun ang masaya kasi magkakasama kayo, eh. Eh, ngayon hindi na, nandito ka na lang, may ika-chat ka, 'di ba? Kaya actually mayroong ano, eh, mayroong movement ngayon, eh, ng parents na they try to raise 90s children 'no. So, analog lahat na, oh, sige imbes na bigyan mo ng iPad, bigyan mo ng CD player o ng DVD player, manood siya diyan ng pelikula na ikaw pumili. O imbes na paglaruin mo ng online games, eh, bigyan mo ng ano, ng, ah, Nintendo DS halimbawa o ng Game Boy. Ikaw pipili nung ano, nung cartridge, wala siyang ka-chat dun. So, alam mo na walang makakaimpluwensiya sa kanya, 'di ba? Ikaw lang kasi ikaw nagbigay nung games, 'di ba? O kaya ano, imbes na bigyan mo ng phone, mag-install ka sa bahay ng parang landline tapos para dun sila tatawag. 90s in that sense 'no, analog. Mahirap siya, may sacrifices 'yun. Pero you are also ano, bringing up your child to be more social, no, to be more, outgoing o hindi naman automatically 'pag introvert masama na, hindi naman. Pero at least yung maging comfortable siya enough to connect with people 'no. So, I think that is a very ano, kung umpisahan mo ng bata pa lang, that's a very good, response sa epidemic of ano, of isolation, of loneliness. So 'yan, I just ano, yung frontliners natin 'no, teachers and parents, sila talaga ang pinaka, kumbaga sa 100% yung 90% sila ang makakagawa nun. Yung 10% estado, mga schools, mga institution, simbahan, kaya lang mag-legislate ng estado pero hindi niya kayang ma-solve ang loneliness ng isang bata 'no. Kasi nga when a child, kaya tinatawag namin vulnerable, eh. 'Pag yung isang malungkot na bata man o kahit matanda 'yan, yung isang taong malungkot ay kainin ng bubble niya, ng algorithm 'no, tapos hindi na siya ngayon makakatok ng ibang tao, yun ang ano, yun ang danger kaya siya vulnerable. So, parents and teachers 'no, kaya yung wisdom dati na you choose your friends 'no, kaya yung mga magulang dati 'di ba, "Wag mong kaibiganin 'yan kasi bulakupul 'yan," 'di ba? May sense pa rin yun, eh.
may sense pa rin 'yun. Mas mahihirap lang ngayon kasi yung mga kaibigan mo ngayon online na lahat, eh, and you really do not know if they are friends or just ano, or just people, anonymous people you meet on the web, 'di ba? So that's my rants. Ang haba ng sinabi ko. I think may closing si Russell o may ano siya, mga, um, mga inputs pa 'no. So tapusin ko na yung akin. Yun lang yung ano ko, yun yung sagot ko dun sa tanong mo, Sel. And really that's ano, 'tong NVE is, I think again, is exacerbated or caused more by this ay ano, first exacerbated by algorithm. Second, it's caused by this epidemic of loneliness, and yun nga na we are, or at least the younger ones are now the generation of ano, glass. Yeah, I want to deepen yung reflections mo diyan pare kasi it's true. I think yung hindi natin pinag-uusapan na talagang sakit na bumabalot sa ating lahat is yung epidemic of loneliness. We often ask, no, what ideology made the person do it? Dahil may NVE na, sometimes the problem is not ideology, but only anger, alienation, the search for recognition, and an online community telling someone that is violence, that violence is meaningful. The point is, we need genuine community life, and the traditional uh, sources of community living, sadly, hindi na ito naibibigay, no? How many Catholics have left the church because they no longer feel belong sa simbahan, sa bayan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. How many people left their families, no? Meron na tinatawag na PIMO, eh, physically in, mentally out. They usually use that in churches, no? Pero even in families, even in institutions, even among us na young adults sa work. Physically in, pumapasok, pero mentally out. Kasi wala ng meaning, wala ng purpose, wala ng saysay, wala ng dating yung ginagawa. Time in, time out na lang, compliance na lang yung umuwi sa bahay. Kasi umuwi ka o hindi ka naman hahanapin. Nandiyan ka man, di ka naman papansinin. And that's actually sad, yung inire-relegate mo na lang sa devices yung formative years ng iyong anak. These are alarming things na in a way contributory dun sa persistence and worsening ng tinatawag nating ni NVE, nihilistic violent extremism. How many people would still have to suffer that way para sabihin nating, "Okay, enough is enough. I think we really need to change ways." So this is just etong episode na 'to, this is this is a diagnosis of what's really going on in our society. That left unaddressed, it will worsen, it will claim more lives, it will claim not necessarily physical human lives, but people being eaten from the inside. So we pray na wala nang maulit. Pero tayo bilang society, 'di ba? Hanggang kailan tayo magba-band-aid solution? Hanggang kailan tayo magtitiyaga sa panandaliang solusyon? And tayo na mga miyembro ng mga communities, hanggang kailan tayo magiging mabish mag-isip na, hindi ka namin kaparehas. Mind you, even in the church, no, merong politika din, may mga preferences din, may mga factions din, eh. And most of the time may naiiwan tayong mga kapatid natin sa pananampalataya, how much more in the schools, wherein everyone is self-conscious and have to really protect themselves. So yung mga bata, yung mga younger people na
walang capability dahil wala silang sturdy emotional support from their church, from their families. Saan sila makakakita nun? Sa fleeting, superficial, online anonymous communities. Etong mga 'to, they feed on their well, some of them might be mentally sick. So they exploit vulnerable people like our children. So we have to admit, especially those older than us, that our community, our country, our society is inevitably growing. And ano yun, hindi siya something na porke ayaw mo, hindi mangyayari. It happens, it happens. Naggo-grow ang society natin. Ngayon sumabay ka o hindi. O kaya hindi ako pabor dun sa isang senador na kaapelyido ko na, ngayon palabas yan, ganito. Our silence, our ignorance, and even our gaslighting is very much contributory sa nangyayaring violence. No, we blame, okay, sure, we blame the games and the movies, pero hindi ba meron din tayong contribution dahil once upon a time, bumoto tayo ng sitwasyon. I'm not the people, not a person. Bumoto tayo ng sitwasyon. Alam natin yun ang magiging sitwasyon and violence, dahil dun ang violence ay lumala. We may nanalo man tayo sa law enforcement and counterinsurgency, pero a big portion of that affected our morality when it comes to death, to violence, and how we exact justice sa wrongdoing. Now, back then, we really considered due process of law because that is the very heart of our Bill of Rights, no, na naka-enshrine sa ating konstitusyon, Article 3. Ngayon, instant justice. Merong isang senador, tatawagan mo, may justice ka na kasi mahal magpakorte, matagal ang korte. Buti ba kung gano'n, yung iba talagang dumidiretso sa karahasan. Hindi natin pinag-uusapan 'yan, pero we have voted for it. We have hailed, sinamba natin yung sistemang yun ng impunity, karahas, 'di ba? So ito diagnosis ito, reflection ito sa mga desisyon din natin, sa inactions natin at sa mga aksyon na ginawa natin. So walang ibang makaka-correct nito kundi tayo lamang din. Now it's not a person, but rather kailangan nating mag-grow. Yung mga sinasabi ko nga, yung mas matanda sa amin, we really have to grow. Mag-grow sa mentalidad, mag-grow sa sensitivity sa lipunan. Hindi ito laban na ng partido o ng pamilya ng mga politiko, but rather this is a fight for our future. Kapag tolerate natin 'to at hayaan at wala tayong pakialam, our children will suffer. Tayo ang solusyon, tayo ang makakapag-address lang nito. Tayo na mamamayan, na magulang, na teacher, na pari, na empleyado, na pulis, miyembro ng security forces. Hindi siya, DDS ako o kakampi. Mas may moralidad kami dahil Katoliko kami. Tayo, tayo 'to bilang isang kolektibang Pilipino na naniniwala na mahalaga pa rin ang buhay, na mahalaga ang kinabukasan ng mga anak natin, ng mga apo natin. So, ayun, yun nung aking reflection dito. Ang lalim din, ang lalim epidemic of loneliness yung sinasabi ni Father Len. Kasi you may belong in a church but still feel empty. You may be the brightest in your classroom, you may be the class clown, you may be the office jester, but in the end you will go home in an empty house. You may be the most famous celebrity, the most famous politician. At the end of the day, no one is there for you. It is an epidemic that
kills before it kills. The more we become sensitive to this, the more we become able, more empowered to act upon it. So ayan, yan ang ating episode sa araw na ito, addressing or at least discussing, scraping from the surface yung tinatawag na nihilistic violent extremism and ano yung impact nito in the light of the recent events ng karahasan sa mga eskwelahan natin sa Pilipinas. Ngayon, kung meron po kayong mga tanong, meron kayong suggested na topic, meron kayong mga gustong pag-usapan o meron kayong komento sa ating topic na yun, feel free sa ibahagi sa social media, sa private messages namin, dito sa Spotify, sa aming mga handles. Very much willing kami makinig at maki-engage sa inyong lahat. Ako si Russell Ito naman po si Lennon, at ito ang inyong tamang usapan. usapang may tama.